Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. Batiin naman natin yung ating katabi ng magandang umaga sa iyo. Good morning. Nakakakumpleto ka pa ba? Pangalawa pa lamang ito na simbang gabi. Tatanungin ko po kayo, gugustuhin niyo po bang ulitin uli ang buhay ninyo? Uulitin lahat from the start. Gugustuhin niyo po ba na isisilang kayo sa ibang pamilya? Hindi sa mga magulang mga yon, maiba-iba. Kung pamimiliin ka, meron ka bang mas gustong magulang na pagmumulan o angkan na panggagalingan? Siguro po yung iba sabi, okay na po ako, Father. O yung siguro yung iba, pwede nga lang, Father, sa ibang magulang na lang ako eh. Huh? Lalo pat narinig ko yung magulang ko minsan na nagsabi sa akin, sana hindi na ikaw ang aking naging anak. Ouch! Aray ko po. Diba? Lalo pa, kapag kung titingnan mo yung iyong pinagmulan na angkan, samut-sari ang mga ginawa sa buhay. Marahil kilala sa inyong lugar, ang inyong pamilya, ang mga tito mo. Hindi maganda ang record. Halimbawa, ano po? O halimbawa, ikaw mismo, hindi naging maganda ang iyong alaala nung ikaw ay bata pa. Nasaktan ka at ang naging involved pa sa pananakit o sakit o sugat mo ay mga taong malalapit sa iyo at dapat ay katiwa-tiwala. Kung pwede nga lang talaga na ako'y isilang sa ibang pamilya, magmula sa ibang magulang. Kung pwede sana na ulitin ko ang lahat. But I have a bad news for you. Hindi na mangyayari yun. Hindi mangyayari yun. Hindi ba pwedeng mangyari mag-rewind tayo? Hindi mangyayari na tayo isisilang pa sa ibang magulang. Hindi na po mangyayari yon. Kung titingnan po natin yung Ebanghelyo, maging si Jesus hindi naging maganda o tinatawag nating ideal yung angkan na pinanggalingan niya. Bagamat ito ay narinig natin kanina, mga pangalan na narinig natin sa lumang tipan. Naging bahagi ng kasaysayan ng kaligtasan ng tao. Narinig mo Abraham, Jacob, Haring David, Solomon, diba? Marinig mo yan. Hanggang kay Jose, no? At si Maria. Pero, kung inyo pong mapapansin, at alam ko marahil iba alam na sa inyo, bagamat ang salinlahi ni Jesus ay makikitaan nyo ng mga tao talagang banal, talagang masasabi mong ay talagang dyan manggagaling ang magiging tagapagligtas sa angkan na yan. Dahil yan ang mga taong yan. Yan ang nagpakita ng katapatan sa Diyos. Pero baka hindi nyo po napansin yung ilan doong mga pangalan. Halimbawa, si Tamar. Tamar. Ang nabanggit doon, bahagi ng salinlahi ni Jesus. Si Tamar po ay kailangan niyang sumiping o akitin ang kanyang biyanan. Biyanan, father-in-law. Akitin at makasiping ang kanyang biyanan. Sa anong kadahilanan? Para lang magkaanak. Narinig niyo si Rahab. Nakabahagi pa rin nung nabanggit kanina. Sino ba si Rahab? Prostitute po yun. Kalapating mababa ang lipad. Narinig niyo po si David. Si David mismo ay nagkaroon ng ugnayan kay Bathsheba. No? Merong extramarital affairs, ika nga. No? Sa makatwid, mismong yung talaan ng salinlahi ni Jesus, mismong yung pinanggalingan ni Jesus na angkan, ay mayroong daladalang
malagim na bahagi ng nakaraan. Pero hindi inulit ng Panginoon ang lahat. Hindi niya pinili sa isang angkan na mas karapat-dapat sa pagsilang ng magiging anak ng Diyos at anak ni Maria. Dahil sa bandang huli, kung titignan ang kabuuan ng kwento ng ating Panginoong Hesus, makikita pa rin ang kagandahan. Life is beautiful. Sabihin nyo nga po, life is beautiful. Maganda ang buhay. Kahit mayroong malagim na nakaraan, life is beautiful. Kahit ano pa ang mangyari. Dahil sa bandang maging sa kauna-unahan, balikan natin yung sa aklat ng Henesis, nung ang Diyos ay nililikha ang bawat bahagi ng sangnilikha, ang mundo, ang langit, himpapawid, dagat, buhay sa ilalim ng dagat. Sa kada araw, matatapos ang Diyos sa paglikha ng sanlibutan o sangnilikha, ano lagi sinasabi doon? And God saw it good. Kada araw na matatapos ang Diyos sa paglikha, sinasabi, at nakita ng Diyos ang kanyang ginawa na maganda. Tayo pong lahat ay maganda. Tingnan niyo po yung katabi niyo. Pruweba, tingnan niyo yung katabi ninyo. Diba? Ang ganda-ganda niyan. Kahit hindi pa naligo yan, dahil masyadong maagang umalis ng bahay, maganda pa rin yan. Huwag niyo na lang amuyin. Pero kahit na, maganda pa rin yan. Totoo po yan. Yan ang isang bagay na dapat po natin talagang paniwalaan at panghawakan. Na kahit ano pa nangyari sa buhay natin, gaano pa naging kapait yung ating kabataan, kahit pa iniwan tayo ng ating magulang, kahit nagkahiwalay pa sila, kahit nasaksihan natin lumalaki tayo nag-aaway at nagsasakitan ng ating mga magulang, kahit tayo ay nasa isang angkan na nag-aaway-away yung mga kahit sabihin mo ikaw hindi nakapag-aral, hindi nakatapos, ikaw ay namasukan, ikaw ay maraming nagmalupit sa iyo na mga tao. Kahit mismong titignan mo yung balat mo, ang dami mong peklat. Peklat na pruweba ng isang masakit na nakaraan. Kahit pa nagkamali ka ng iyong nakaraang panahon at yung pagkakamaling iyon, hanggang ngayon nararanasan mo yung epekto. Still, sa mata ng Diyos, maganda pa rin ang buhay. Sabi nga, God writes straight in crooked lines. Na kahit ang mundo, ang tao, ganun na lamang ang ginawa niya sa buhay niya. Ang Diyos, nakikita pa rin ang maganda sa atin. Na kahit tayo duming-dumi, diring-dire sa ating sarili, pero ang Diyos, ang poong Jesus Nazareno, nakikita pa rin ang ganda natin. Kaya nga po ba si Jesus hindi niya iniwasan ang mga makasalanan ng panahon niya? Hindi niya pinandirihan yung mga tinatawag na public sinners nung panahon niya. Sa katunayan, siya pa yung lumapit. Siya pa yung nag-anyaya sa kanila na lumapit sa Kanya. Kahit nagkamali tayo, maganda tayo sa Diyos. Bakit? Dahil nakikita ng Diyos, kaya pa nating itama ang mali. Kahit may mga sugat tayo, mapait na nakaraan o bahagi ng buhay natin, maganda pa rin tayo. Bakit? Dahil kaya ng Panginoong Jesus Nazareno hilumin ang mga sugat na iyan, tuyuin ang mga sugat na mga sariwa. Kahit pa, in spite of and despite, God can see the beauty in us. Yun po ang isang bagay. Alam nyo, just to share with you, nung bata akong pare, no?
I celebrated Mass with my angkan, tito, tita, pamangkin, mga pinsan. Dami, malaki pong pamilya kami. Punong-puno yung bahay ng tita ko. At habang ako'y nakatingin sa kanila, bagamat tuwan-tuwa sila dahil nagkaroon ng pari sa kaaming angkan, pero may napansin ako. Sabi ko, alam niyo po, kahit nagpapasalamat tayo sa Diyos na nagkaroon ng biyaya ng pagkakaroon ng pari sa ating angkan, pero aminin na po natin, tingnan natin ang ating mga sarili. Ilingin niyo po ang inyong mga mata sa paligid. Di ba may kanya-kanya tayong itinatagong nakaraan? Yung aking pamilya, aminin ko po sa inyo, ang aking may mga hiwalay sa mga mag-asawa. May mga iba'y may anak sa labas. Ipinapakita lamang po na kahit ano pang ginawa natin sa buhay natin, dahil kayang tayong patawarin ng Diyos, kaya tayong hilumin ng Diyos, kayang ipagkasundo ng Diyos ang mga bagay na magkakahiwalay sa atin, nakikita pa rin ng Diyos ang kagandahan ng buhay natin. Amen? Sa simbahan na lamang po. Diba? Sa simbahan, kahit anong simbahan. Sa simbahan, kaya yung iba, ayaw yung kanilang asawa mag-serve sa simbahan, magse-serve ka dyan sa simbahan, puro chismosa dyan. Dati naman, hindi ka chismosa. Nung nag-serve ka na sa simbahan, chismosa ka na. Pakialamero ka pa. Dati naman, hindi ka mayabang. Nung nagpunta ka sa simbahan, nag-serve ka na, ang yabang-yabang mo na. Kung umasta ka, ganun ka na lamang. Diba? Sa simbahan po, aaminin ko sa inyo bilang pare, may mga bagay po talaga na talagang sabi nga makikriticize mo mula sa pare hanggang sa volunteers. Pero ito yung magandang iniwan sa atin ni Pope Francis. Naalala niyo po. Ang ganda nung iniwan niya sa atin. Ano sabi ni Pope Francis? Ang simbahan ay hindi museo. Museo. Makikitaan mo ng mga bagay na bahagi ng magandang nakaraan, masarap sariwain. Hindi. Ang simbahan daw ay ospital. Hospital. Hospital. Na maraming taong naritong sugatan. May mga taong takot. Mga taong ayaw balikan ng nakaraan. Mga taong may itinatagong kahihiyan. Mga taong ayaw may mauungkat sa kanyang buhay. Dahil sa takot at hiya. Pero hindi ba, yun din naman talaga ang dahilan kung bakit dumating ang Panginoong Jesus Nazareno sa mundo? He came not for the saints, the righteous, but for sinners. Di ba sinabi ni Jesus mismo yan sa Ebanghelyo? Dumating ako hindi para sa mga malalakas, kung hindi sa mga taong may sakit. Dumating ako sa mundo para sa hindi para sa mga tuwid, kung hindi sa mga makasalanan. Kaya po ang simbahan natin, magandang makikita. Makikita pa rin natin ang kagandahan. Dahil narito ang mga may sakit. At dahil sa simbahan tayo, yung may sakit, makakasumpong tayo ng kagalingan, kapatawaran sa ating Panginoong Jesus Nazareno. Kaya sa misang ito, paulit-ulit po nating sabihin sa ating kalooban, salamat, mahal na poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng lahat, maganda pa rin ang aking buhay. Maraming salamat poong Jesus Nazareno. Sa kabila ng aking nakaraan, maging kasalukuyan at takot ko sa hinaharap, maganda pa rin ang regalong buhay
na ipinagkaloob mo sa akin.